Ang manananggal sa San Jose City. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayon, maaari niyo pong pindutin ang subscribe button, like, share at pindutin ang notification bell para ma-update po kayo kapag nag-upload po kami ng video. Maraming salamat po. Isang tahimik na gabi sa San Jose City. Ang mga ilaw ng kalye ay malamlam at ang hangin ay tila may kakaibang lamig. Naroon si Aling Maria, isang matandang babae na nagkukwento sa kanyang mga apo. Wika ni Aling Maria. Mga apo, alam niyo ba kung bakit hindi dapat maglakad-lakad sa gabi dito sa San Jose? Sumagot ang isang apo. Bakit po, Lola? Nagpaliwanag si Aling Maria. Dahil mayroong manananggal na naglipana sa ating lungsod. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating paniki. Sa gabi, hinihiwa nito ang katawan nito at lumilipad upang manghuli ng mga biktima. Seryoso po, Lola. Sambit ng pangalawang apo. Totoo mga apo. At nagpatuloy si Aling Maria sa paglalahad ng kwento. Ang pinakamalapit na insidente ay nangyari sa kabilang barangay. Isang gabi, may narinig na mga sigaw at nang tingnan nila, may nakita silang kalahating tao at kalahating paniki na nanlilisik ang mga pulang mata na may matatalim na mahahabang kuko at malalaking pakpak. Nagkatinginan ang dalawang apo na may takot. Si Lucas, isang binatang reporter, ay dumating sa San Jose City upang imbestigahan ang mga bali-balita tungkol sa manananggal. Nagtungo siya sa bahay ni Aling Maria upang magtanong. Nagsalita si Lucas. Magandang gabi po, Aling Maria. Ako po si Lucas, isang reporter. Narinig ko po ang tungkol sa manananggal dito sa San Jose. Pwede ko po ba kayong makapanayam? Sumagot si Aling Maria. Ngunit mag-ingat ka, bata. Ang manananggal ay hindi biro. Marami na ang nawala dahil sa kanya. Muling nagsalita si Lucas. Mayroon po ba kayong ideya kung saan ito nagtatago? Tumugon si Aling Maria. Sa gubat sa likod ng barangay. Doon daw siya nakikita. Ngunit huwag kang mag-isa, bata. Delikado. Tumango lang si Lucas, ngunit determinado siyang alamin ang katotohanan. Pumasok si Lucas sa gubat na may dalang flashlight at recorder. Biglang may narinig siyang mga yabag at mga huni ng paniki. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang isang kakaibang anino. Sumigaw si Lucas. Sino po ang nandyan? Biglang lumitaw ang manananggal. Kalahating tao at kalahating paniki ang katawan nito at may malalaking pakpak. Nakakatakot ang itsura nito. Nagsalita ang manananggal. Bakit ka narito, hindi ka ba natatakot? Sumagot si Lucas. Sino ka ba? Tumugon ang manananggal. Ako ay isang sumpa. Isang nilalang na pinagkaitan ng pag-ibig at kapayapaan. Ngunit hindi ako ang tunay na kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang kasakiman at pagkawala ng pagmamahal sa mundo. Biglang nagliwanag ang paligid at nawala ang manananggal. Naiwan si Lucas na nag-iisip. Bumalik si Lucas kay Aling Maria at ibinalita ang kanyang naranasan. Nagsalita si Lucas. Aling Maria, hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako, ngunit nakita ko ang manananggal. Ngunit hindi siya ang tunay na kaaway. Sumagot si Aling Maria. Ano ang ibig mong sabihin, bata? At nagpatuloy si Lucas. Ang tunay na kaaway ay ang kasakiman at pagkawala ng pagmamahal sa mundo. Ang manananggal ay isang simbolo lamang ng ating mga takot at pagkakasala. Tumango si Aling Maria, na tila naiintindihan ang malalim na kahulugan ng mga salita ni Lucas. At nagsalita si Aling Maria. Marahil ay tama ka, bata. Ngunit huwag nating kalimutan na ang takot ay maaaring magdulot ng pagbabago. Nagtatapos ang dula sa isang malalim na pag-iisip tungkol sa takot at pag-asa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Maaari nyo pong pindutin ang subscribe button bilang suporta po sa ating channel para po sa tuloy-tuloy at mas marami pang kwentong ating pagsasaluhan. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli po, ito ang Panaghoy sa Dilim.